diin ni Pangulong Aquino sa taunang 10 Accomplished Youth Organization Awards na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat upang matugunan ang mga suliranin na kinakaharap ng bansa. Maliban po dito, nanawagan din ng Pangulo sa mga Pilipino na patuloy na maging mahinahon at makiisa sa mga hakbang ng pamahalaan tungo naman sa mabuting pagbabago. Ang detalye niyan, ihatid po sa atin ang aming kasamang si Elena Luna mula sa Palasyo ng Malacanang, live. Maraming salamat, Kirby. 10 organisasyon ang pinarangalan kaninang umaga dito sa Palasyo ng Malacanang. Sila ang tumanggap ng Tayo Awards kung saan ay sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto at mga organisasyon ay ipinakita nila ang pagsasabuhay ng EDSA. Kanina rin sa programa, Kirby, ay nagbigay ng talumpati si Pangulong Aquino at doon ay muli siyang nanindigan sa kanyang pagiging ama ng bayan. Isang araw bago ang pagdiriwang na ika-29 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ipinaalala ng Pangulo ang mapayapang revolusyong nagbuklod sa mga Pilipino. Interes ng mas nakakarami, kalayaan mula sa baluktot na kalakaran, magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ang mga ito ang isinaalang-alang ng mga nakipaglaban sa EDSA noong taong 1986. Bilang pinuno ng ating bansa, ang ganitong diwa ng EDSA ang ating isinasabuhay sa pagharap sa mga hamon. Sa kanyang panunungkulan, tinukoy ng Pangulo ang mga pagsubok na pinagdadaanan at pinagdaanan. Kabilang na ang naipit ng mga Pilipino sa tensyon sa South Korea, banta ng sakit na Ebola at MERS coronavirus, lindol sa Cebu at Bohol, krisis sa Zamboanga, bagyong Yolanda at insidente sa Mama Pasano. Bilang Pangulo, ginagawa ko ang lahat upang harapin at tugunan ang mga suliranin ng bansa. Madalas, binabaliwala na lang natin ang pagod at puyat. Hindi ako pwedeng magpadala sa bugso ng aking muson dahil baka mapalala ko pa ang problema. Sa bawat pagkakataon, kailangan kong maging mahinahon at laging balikan kung para saan natin ginagawa ang lahat ng ating pagsisikap. Ito nga ang tangi nating hangad. Ang hindi na maulit pa ang kamalian ng nakaraan at maipamana sa susunod na salinlahi ang di hamak na mas maunlad at magandang Pilipinas kaysa sa ating dinatnan. Ayon sa Pangulo, simula pa lamang ay batid niyang hindi niya kakayanin ang lahat ng mag-isa at kapag mas marami ang kumikilos, mas mabilis na makakamit ang mga hangarin. Sa naging pagtitipon sa palasyo, kinilala ng Pangulo ang ambag ng kabataan sa pagtugon sa suliranin ng lipunan. 10 mga grupo ang tumanggap ng 10 Accomplished Youth Organizations Awards sa pangunguna ng University of San Agustin Little Theater na nagkaroon ng serye ng produksyon sa teatro para bigyang lakas at inspirasyon ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ang Kanlungan Pilipinas Movement naman ay nagsikap na paunlarin ang kaalaman ng mga naninirahan sa liblib na lugar gamit ang teknolohiyang pinatakbo ng solar power. Habang ang Phi Lambda Delta Sorority ng UP Manila, itinaguyod ang breastfeeding para sa mabuting kalusugan ng mga sanggol. Nagsisilbi kayong huwaran sa mga kapwa ninyong kabataan upang maengganyo silang makilahok sa pagtataguyod ng kapakanan ng kapwa bansa. Saludo din ako sa marami pa mga organisasyong nakilahok at patuloy na nakikilahok sa Tayo Awards. Makakaasa naman kayo. Sa gumagandang estado ng ating ekonomiya, pinapalawak natin ang mga pagkakataon para sa kabataan, lalo pat kayo ang mga susunod nating profesional at lingkod bayan. Kapalit ng pagsisikap ng grupo ng kabataang ito, ibinahagi ng Pangulo ang mga programa ng gobyerno para iangat ang estado ng pamumuhay ng lahat. Inihalimbawa niya ang Conditional Cash Transfer for High School Expansion Program na may 1.2 milyong estudyante mula 15 hanggang 18 taong gulang na tinutulungan na makatapos ng high school at ang Training for Work Scholarship Program ng TESDA na sa 774,000 na graduates ay 96% ang employment rate. Sa harap na rin ng mga kabataang ito, hinikayat ng Pangulo ang kanilang henerasyon na ituloy ang pagbabago at patibayin pa ang pundasyon ng isinusulong na Pilipinas. Mas mahaba pa ang itatagalin nyo sa mundo kumpara sa aming medyo nakakatanda. Kung negativismo at pag-una sa sarili ang mangingibabaw ngayon, mas matagal kayo magtitiis sa pagdurusang dulot nito. Kung gagawin natin ang tama, mas matagal naman ninyong matatamasa ang positibo nitong bunga. Sa tuwid na dan, hindi natin hahayaang danasin ninyo ang parehong problemang hinarap namin at hinaharap natin sa kasalukuyan. Ang mga nagwagi ng Tayo Awards ay tumanggap ng trophy at cash award na 50,000 pesos para ipagpatuloy ang kanilang proyekto o magsimula ng bagong programa.
Matapos Kirby ang programang ito ay naging abala na si Pangulong Aquino sa pribadong meeting. Sa mga sandaling ito ay kapulong ng Pangulo ang kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.